Nagbukas ang elevator at nauna na si Nick na pumasok doon. Nanghihina namang sumunod si Nelia na naninikip ang dibdib. Mas masakit ang puso niya nang dahil sa mga sinabi ni Nick kumpara sa paso ng kape sa kanyang braso na kanina'y matindi niyang iniinda. Namutla pang kanyang muka. Namula ng kanyang mga mata na mamasama-masa ng luha. Ibang dating sa kanya ng mga salita ng abogado. Hindi na kita gusto, hindi na kita mahal. Matagal ka nang wala sa aking sistema at buhay, Nelia. Sana may isip mo yon. Pagkatapos ng ginawa mo, akala mo magiging kagaya ka pa rin ako ng dati. Shit, no way. Natameme si Nelia. Hindi niya na magawang makasagot pa kay Nick. Hanggang makalabas sila ng elevator at makalulan ng kotse ng binata, ay nanatiling tikom ang kanyang bibig. Nagsindi si Nick ng sigarilyo upang kalmahin ang kanyang sarili. Nilingon na niya si Nelia sa passenger seat na nakatatapos lang maglagay ng seatbelt. Tahimik pa rin ito ng sandaling iyon. Tapos ng kwento nating dalawa at wala na akong katiting na nararamdaman pa sa'yo. Hiwalay na tayo. Ang pinapahalagahan ko na lang ngayon kung bakit nakikipag-usap pa ako sa'yo ay ang magandang relasyon ko kay Tito Mando. Nelia, tama na. Huwag mo nang ipahiya pang sarili mo dahil wala na. Kahit ano pang gawin mo, hindi na natin maibabalik pang dati. Nanginig na ang labi ni Nelia na napipinto ng muling mapahikbi. Damang-daman niya ang sakit sa mga sinabi ni Nick. Hindi siya makapaniwalang aabot pala sa ganito ang binata na noon ang buong akala niya ay sobrang mahal siya kahit ginago niya. Yung tipong hindi siya nito kayang mapalitan sa puso. Napaka-imposible naman kasi nitong bigla na lang siyang makalimutan ng ganun lang. Sobrang mahal na mahal kaya siya ng binata dati. Siya ang buhay nito. Siya ang lahat dito. Dahil ba kay Kriza? Mahal mo na ba siya? Siya na ba ang laman ng puso mo, Nick? Hindi sumagot si Nick. Hindi niya kailangang sabihin kay Nelia tungkol sa private life niya. Kagaya na lang na hindi niya pinangingialaman sa buhay nito nang magkahiwalay sila noon. Wala siyang plano dito. Hindi na ba talaga ako, Nick? Siya na ba talaga? Napalitan na ako ng babaeng yun sa puso mo. Ilang buwan pa lang naman noong magkasama kayo, hindi ba? Bakit ganun kabilis, Nick? Nilingon na siya ni Nick. Hindi niya makapaniwalang nandidilim ang mga mata niya. Bakit ganun kabilis? Magtataka ka pa talaga? Ako, Nelia. Tayo pa nga pero napapagamit ka na ng katawan sa iba. Katawan mo na iniingatan ko dahil gusto kong makuha yan kapag ikinasal na tayo. Hindi ba? Tapos ang lakas ng loob mong tanungin ako kung bakit ganun kabilis? Huwag kang magpatawa. Napanganga na si Nelia doon. Nasindak sa malakas na pagsigaw sa kanya ng abogado. Ilang minuto siyang tinitigan ni Nick sa mata. Puno yun ng disgusto at parang nandidiri sa kanya. Binuhay niyang makina ng sasakyan. Tumingin na sa unahan at hinaharap na ang manibela. Namumula ng matang naitikom ni Nelia ang kanyang bibig. Parang may biking na sa kanyang lalamunan. Ibang-iba na talagang lalaking kanyang kaharap. Malaki ang pinagbago nito nang dahil lang yun sa babaeng parausan niya. Tara na, ito na ang huling beses na sasagot ako ng tungkol sa private life ko, Nelia. Ang buong akala ni Chris ay hindi uuwi ng bahay si Nick ng gabing iyon. Malamang nakakuha na ng pagkakataon si Nelia na masolo ito. Papayag pa ba itong makaligtas ang binata? Siyempre hindi. Base sa ugali pa naman ito, gagawa at gagawa siya ng paraan manatili lang si Nick sa kanyang tabi. Yun ang nakita niya sa pakikisalamuhan niya sa babae kanina. Di wag siyang umuwi kung ayaw niya. Problema ko pa ba yun? Bulong-bulong niya habang nakahiga sa kama at tinignan kung anong oras na. Hating gabi na yun at kanina pa sila umalis ni Nelia. Baka sa hotel niya dinala at hindi talaga sa bahay nila. Umayos ng higa si Krisa. Nagtalukbong siya ng kumot. Aminin niya man o hindi ay nagsaselo siya sa babae. Hindi niya naman masisisi ang sarili. Baka lalong mag-away sila kung pinili niyang sumama sa kanila. Baka kung ano pang mangyari habang nasa biyahe sila nito. Nakakainis. Padyak niya pa sa comforter na nakabalot sa katawan niya. Alauna ng madaling araw na umuwi si Nick, dumaan pa siya sa bar at nagpakalma ng kanyang sistema. Uminom din siya ng shot ng vodka. Halos kakasarap pa lang ng mga mata noon ni Krisa kung kaya naman papunta pa lang sa pagkakahimbing ang pagtulog niya. Maingat na hinubad niya ang suot na damit upang magpalit ng pantulog. Hindi niya na inabala pa ang sarili. Na maligo, wala siya sa mood at tamad na tamad din siyang gawin iyon. Nahiga ng binata sa tabi ni Krisa na hindi man lang nagising sa bahagyang paglundo ng kama. Niyakap niya ng katawan ng dalaga na nakatalikod. Masuyo niyang hinalikan ng leeg nito. Nakauwi na ako, Chris. Paanas niyang sinabi. Nang hindi gumalaw ang dalaga ay marahan niya sinalat ang leeg at noo nito upang i-check kung may lagnat na naman bang dalaga. Gumalaw na si Krisa na maalimpungatan na sa kanyang ginawa. Hinawakan niyang kamay ni Nick at nilalayo niya yon sa katawan niya.
Hindi ka na nilagnat pag alis ko? Mabuti na bang pakaramdam mo? Ilang segundong lumipas bago pa sumagot ang dalaga. Nang biglang nairita sa kanya, ganun pa man ay minabuti niyang sagutin ang tanong nito nang hindi na ito maging makulit. Hindi na, pero medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Sinubukang muli ni Nick na yakapin ang dalaga, ngunit tinanggal na naman yun ni Kriza. Nakikita ng dalaga kung saan na naman sila papunta kung hindi niya ito sasawayin. Nakabalandra yun sa kanyang mga mata. Sabik, pag nanasang muling maangkin ng katawan niya, nang hawakan nitong kanyang baba at ilapit sa kanyang muka, mabilis na yung tinanggal. Ang maisip pa lang na hinalikan nito si Nelly at ginalaw kanina ay nag-aalab na ng galit niya sa kanyang puso. Parang lalagnatin na naman siya sa sama ng kanyang loob dito. Nick, saway niya sa mahinang tinig. Gusto niyang sabihin ayaw niya, ngunit dapat may solido siyang dahilan sa abogado. Inaantok na ako. Saka nangihina pa rin, pwede bang sa ibang araw na lang? Sa sinabi niyang iyon ay bumangon na si Nick at tinukod ang dalawa niyang palad sa magkabilang gilid ni Kriza. Humayos ng higa ang dalaga, sinamana ng tingin ng abogado. Kapag pinilit mo ko, baka sumama na naman ang pakiramdam ko. Gusto mo ba yon? Hindi sumagot si Nick na natiling mga mata niya sa mukha ng dalaga. Nababasa niya kung ano ang tumatakbo ngayon sa isipan ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay kasing kapal ng tinta, habang maring nakatitig pa rin sa mukha ng dalaga. Hindi niya napigilang abutin ang labi ni Kriza. Nasa kanilang pwesto hindi na nagawang makaiwas pa sa kanya. Saglit lang naman yun kung kaya naman wala siyang reklamong narinig mula sa dalaga. Kahit na ano. Hindi ko siya ginalaw kung yun ang iniisip mo. Niyang halikan siya, hindi ko rin ginawa. Hindi nangyari yun noon. At lalong hindi mangyayari yun ngayon dahil wala naman akong katiting na plano. Madaling nahulaan ni Kriza ang ibig ng sabihin ni Nick. Totoo naman yun talagang iniisip niya kanina pero hindi yun ang dahilan kung bakit ayaw niya magpagalaw dito. Nakaramdam siya ng hiya na parang pagtakpan iyon ay binaling na lang niya sa mukha sa kabilang direksyon. Alam ko ba? Hindi ko naman nakita kung anong ginawa niyong dalawa habang magkasama kayo. Tingnan mo nga anong oras ka na umuwi. Umaga na. Ang aga niyang umalis. Hindi pa lumulubog ang araw. Pagak nang natawa si Nick, hindi niya maikila ang tuwa sa reaksyon ng dalaga ngayon. Itong inaasahan niyang kanina sa babae. Sinasabi na nga ba niya nagsiselos dito si Kriza. Pinindot niyang ilong ng dalaga upang maging dahilan para samaan siya nito ng tingin. Gamit ang nandidilat niyang mga mata. Sa kanyang paningin ay biglang naging cute ang dalaga. Parang itong mga inaalagaan niyang pusa sa ibaba. Inosente. Walang alam na kasamaan sa mundo. Tanging ang nais lang ay ang mahalin at alagaan. May paraan ako para patunayan yung sayo, Chris. Gusto mo subukan natin? Magaang hinawakan ni Nick ang kanyang dalawang kamay at nilagay yun sa itaas ng kanyang ulo. Pumalag na si Kriza. Muling sinubukan na bawiin yun at labanan pero masyadong malakas ang binata. Ilang beses niyang sinamaan ito ng tingin na may kahalong pagbabanta. Umaasa na matatakot ito sa kanya, ngunit hindi yun naging epektibo kay Nick. Ilang beses siyang magaang tinaniman ng halik ni Nick sa labi, dahilan upang kiligin ang puso niya. Muling umalma doon si Kriza. Tinutunaw kasi nitong galit na nananahan sa puso niya ng mga sandaling iyon. Kapag hindi pa ito tumigil, baka bumigay na siya. Sa patuloy na pagpalag niya, patuloy din si Nick sa pangbubuli sa kanya. Batid niyang hindi naniniwala. Naniniwala ka na sa akin ngayon? Hindi ba hindi ko ginamit ang lakas ko para sa ibang babae? Nakasave lang ito para sa iyo, Chris. Kung kailan mo ko pagbibigyan, edi saka ko gagamitin ang lahat ng ito. Parang hinog na kamatis na sa pula ang mukha ni Kriza. Hindi niya na makayanan ang mga kalokohan ni Nick sa kanyang pinagsasabi. Hindi siya naniniwala. Para kaya siyang kalabaw sa lakas. Ilang round na, wala pa rin kapaguran ng kanyang katawan. Sinong lolokohin niya? Ilang beses niyang napatunayan ang bagay na yon kung kaya huwag nitong binibilog ang kanyang ulo. Hindi yun magagawa ng binata dahil naniniwala siyang nagsisinungaling lang si Nick para makuhang muli ang kanyang tiwala. Bagay na ipagdadamot niya sa lalaki dahil naiinis pa rin siya hanggang ngayon. Tigilan mo nga ako, hindi sapat na dahilan yan. Kilala kita, kahit yata 10 rounds makakaya mo kaya huwag mo akong paandaran ng kesyo. Sa akin lang nakalaan ang lakas mo. Mukha mong lakas mo. Malakas nang napahagikik si Kriza ng siba-sibin, naninik ng halik ang kanyang leeg habang nakapin pa rin sa kanyang unahan ang dalawa niyang kamay. Hindi niya na magawa pang itagong kiliti sa tumutubong balahibo ni Nick sa kanyang muka at palibot ng labi. Sobrang nakakakiliti yon kay Kriza. Tama na, ano ba? Halos mautas na sigaw niya sa ginagawang naambugado.
Hindi ako titigil hanggat hindi ka naniniwala sa akin. Banta ni Nick na itinuloy lang ang ginagawa. Halos maluha-luha na si Krisa habang nanunuyo ng kanyang labi. Yung tipong kahit anong gawin niya, hindi siya makawala sa abogado. Idagdag pa ng bahagyang daganan siya ng katawan nito. Unti-unti siyang nagpaubaya ng muling siili ni Nick ang halikang kanyang labi. Tumugon na siya sa binata. Pinaramdam niya kung gaano niya kinasasabikan ang katawan ng abogado. Nasa kasarapan na ng halikan nilang dalawa nang bulabugin sila ng pagtunog ng malakas na cellphone ni Nick nang dahil sa isang tawag. Oh, may tumatawag. Malamang siya yon. Mukhang nabitin pa sa time na kasama ka kanina. Napabitaw na sa kanya si Nick at umayos ng upo sa kama. Kinuha niya ang phone na tinitigan lang ng hindi kilalang number na paniguradong kay Nelia. Ni kaunti ay walang plano si Nick na sagutin iyon. Nagawa na niyang ihatid ito sa kanila. Wala na siyang pakialam pa kung anong kadramahan ng babae. Sagutin mo na, huwag mo nang patagalin. Dadramahan ka na naman yan. Malalim na bumuntong hininga lang si Nick. Hinintay niyang mamatay ang ongoing na tawag nito bago niya in-off ang kanyang cellphone. Ibinaba niya yung muli at nahiga na sa tabi ni Kriza. Hindi niya naginulo ang dalaga. Niyakap na lang niya ito mula sa likuran at inamoy ang buhok nito na pamilyar na sa kanyang amoy ng shampoo. Isinara ng mga mata. Matagal nang tapos sa amin ang lahat, Chris. Wala nang dahilan pa para makipag-usap ako sa kanya. Gustong pumalakpak ng magkabilang tenga ni Krisa sa kanyang mga narinig. Sana lang talaga ay totoo na yon. Hindi lang siya basta ginugood time ng abogado para lang muling makuha ang kanyang katawan. Ganun pa man, hindi niya pa rin sinatinig ang bagay na yon. Nanatili siyang tahimik. Pinapakiramdaman kung matutulog na ba ito o guguluhin pa siya. Nahiling niya na sana ay guluhin pa siya nitong muli gaya kanina. Kaya sana bumalik na tayo sa dati, Chris, nung hindi pa si Nelia bumabalik ng bansa. Sinubukan ni Chris ang kanyang makakayang hindi tumutugon sa abogado. Ngunit nang muli itong kumubabaw sa kanyang katawan, hindi na nakatanggi pang dalaga. Siya nang nagpaubaya. Siya na nagbigay ng signal na maaari nitong angkinin ang kanyang katawan sa gabing iyon. Binigyan niya itong muli ng full access kahit nabatid ni Krisa na walang katiyakan kung totoo bang binata sa kanyang mga sinasabi. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Krisa ang kanyang katawan at maging ang kanyang puso ay hinayaan niyang sumama doon na magpadala muli kay Nick Bentacourt. Mahal na kita, Chris. Sa gitna ng mainit nilang pagninig ay buong pusong sinambit ni Nick na padilat ang mga mata ni Krisa nang marinig niya yon. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya ba o ano, pero tama bang kanyang narinig? Tama bang sinabi yun ni Nick? Namutawi yun sa bibig niya? Ano sabi mo, Nick? Tanong ng dalaga na parang maiiyak na sa sobrang saya. Mahal na kita. Mahal na kita. Tugon ni Nick na patuloy sa kanyang marahang paggalaw sa kanyang ibabaw. Kaya huwag ka na magselos kay Nelia dahil ikaw nang mahal ko. Ikaw na sa akin ngayon ang mahalaga. Ikaw na ang laman ng puso ko. Ikaw na ang nagmamay-ari sa buong ako, baby. Walang inaksayang panahon si Krisa. Hindi niya man tahasang sabihin sa binata na mahal niya rin ito. Pinaramdam naman niya yon sa pamamagitan ng mga haplos, yakap sa kahalik. Ilang beses nilang inulit gawin ng bagay na yon ng gabing iyon. Paulit-ulit na puno ng pag-ibig na parang yun ang una nilang beses. Hanggang sa muling naniwala si Krisa na tunay ngang hindi nakipagniig si Nick sa ibang babae dahil sa taglay nitong lakas na parang walang kapaguran. Naangkinin siya habang patuloy na sinasamba. Nang mga sumunod na araw ay naging busy si Krisa sa music center na ilang araw na lamang ay magsisimula na yung mag-operate. Tumamis pang samahan nilang dalawa ni Nick mula ng gabing iyon. Palagi na itong nakatambay sa bahay at inuubos ang oras na kasama siya. Minsan na lang itong lumalabas ng bahay sa gabi upang magpunta sa mga gatherings kasamang mga kaibigan, kasosyo at kung sino kung hindi niya maiwasang magkaroon ng overtime. Minabuti na lang niyang iuwi ang trabaho sa bahay. Kinagagalak yun ng sobra ni Krisa na iniisip na sobrang perfect na ng kanyang buhay dito. Baliw na baliw ba talaga sa akin ang isang attorney Nick Bentacourt? Hindi makapaniwalang bulong niya sa kanyang sarili habang nagluluto ng kanilang hapunan ng gabing iyon. Panay ang sulyap niya kay Nick na nasa dining table at pinapanood lang siya sa kanyang ginagawa. Totoo ba talaga to? Nang mapansin naman ni Nick ang kanyang pamumula ng mukha at malagkit na mga sulyap at tingin ay kaagad na itong tumayo. Tinawid ang pagitan nila ni Krisa at mahigpit na niya itong niyakap mula sa likuran na palagi niya noon pa namang ginagawa. Nanigas pang katawan ni Krisa. Mas kinikilig ito. Anong ibig sabihin ng mga simpleng tingin mo sa akin ha, Chris? Siksik ni Nick ng mukha sa leeg ni Krisa upang bahagyang amuyin lang iyon. Napakaislot ng dalagat sa kamariing ikinagat ang labi. Walang masama ka bang tingnan, hindi lang kasi ako makapaniwalang nandito ka na palagi. Bilang tugon doon, hinawakan ni Nick ang baba ni Krisa.
upang ibaling paharap sa kanya. Inabot na ang labi nitong may lasa pa ng sarsa na adobong manok na kanyang niluluto para sa kanilang dinner. Kakatikim lang doon ng dalaga upang lasahan kung okay na ang timpla. Lumamlam pang mga mata ni Krisa habang tinititigan si Nick. Nanamnamin ng lasang na adobong manok na natikman sa labi niya. Ang sarap talaga. Makahulog ang saad ni Nick habang nakatingin sa kanyang muka. Para sa dalaga, iba ang kahulugan ng mga salitang iyon sa kanya, lalo pat yakap siya nito ng mahigpit ngayon. Walang kasing sarap, Chris. Dagdag ni Nick nang umisip at ilang segundong muling humalik ito. Mahaderang napakagat ng labi si Krisa. Ang akala niya siya ang sinasabihan ng abogado. Iba kasing pinapahiwatig nito. May kasama yung ibang meaning. Noong adobo, syempre sarsa palang malasang malasa na at ulam na. Dugtong ni Nick nang namula siya. Pabirong umikot ng mga mata ni Krisa pero hindi naman siya nagalit sa kanya. Ah, ganoon. Yung adobo ko lang? Hindi ako mismo? Bulgar nitong katanungan, natatawa na rin doon. Bahagya pa niyang itinulak papalayo sa kanyang katawan ng nobyo. Lumayo ka nga sa akin, bumunghalit na ng tawa si Nick nang makitang lumaki ng butas ng ilong ni Krisa. Nagbibiro lang naman ako, Chris. Syempre wala nang sasarap pa sa'yo. Ikaw talaga ang selosa. Ani ang akmang yayakapin na sana doon ng dalaga, ngunit tinirapan lang siya ni Krisa. Nakanguson na rin ito. Huwag kang tatabi sa akin mamayang gabi, hindi pala masarap ha. Pakiramdam ni Chris ay naglaho na rin sa buhay nila si Nelia. Hindi na niya naririnig din iyon mula sa bibig ni Nick. Marahil ay bumalik na rin ito ng bansang pinanggalingan niya. At wala na siyang pakialam kung ano pang gagawin nito. Mahalaga ay bumubuti ng relasyon nila ni Nick. Palagi na nitong sinasabi kung gaano siya kahalaga sa kanyang buhay. At feel ni Chris ang bagay na yon. Pakiramdam niya, bago magjowa lang silang dalawa nitong nasa phase ng getting to know each other. Hindi yon pwede. Protesta agad ni Nick na hinapit na sa bewang si Chris at walang pakundangan na binuhat na paupo ng counter sa kusina. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan. Hindi ako makakatulog. Isang beses na lang din sila sa gabi kung magniig bago matulog at more on cuddles lang silang dalawa ni Nick. Marami na rin tong kwento sa kanya bago matulog silang dalawa kung kaya naman unti-unting nakikilala ni Chris ang tunay na pagkatao ng abogado. Mula sa trabaho, negosyo, uri ng mga client na nakakasalamuha niya, araw-araw hanggang sa mapunta sila sa mga trips, sa mga lugar na gusto nilang puntahan na magkasama. Ipinilagay ni Krisa na totoo na talaga ang relasyon na meron sila nito. Baguio o Tagaytay, ikaw ang mamili, Chris. Nang gabing iyon pagkatapos ng dinner at matapos na ang kinin ng bawat isa ay tanong ni Nick. Baguio, malayong biyahe pero alam ko magiging sulit yon. Sige, ilang linggong gusto mo? Pwede bang isang buwan, Nick? Pwede naman, kaso baka pagbaba natin galing Baguio, baka gawin ko na lang natulugan ang opisina ko ng 2 linggo. Dahil sa dami ng aking trabaho hindi nagawa habang nandun ako. Biro ni Nick habang yakap sa kanyang mga bisig ang dalagang, aliw na aliw ang mga matang nakatingin sa kanyang muka. Hindi pa rin siya makapaniwala na gano'n na sila ka-close ni Nick, na dati hanggang pangarap lang niya. Kung sa bagay, ayos lang yon pero dapat samahan mo ko doon. Kailangan ko ng katabi sa pagtulog eh. Mahinang natawa lang si Krisa, sumagi sa isip na oo nga pala, may responsibilidad nga pala to. Ilang beses na sumagi sa isipan ni Krisa, nabuksan ang tungkol sa pagkakaroon ng seryosong relasyon sa kanya. Ngunit palagi siyang inuunahan ng hiya na may kasamang takot na rin sa sagot nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, nilunok na niya ang pride niya. Gusto niyang makasigurado sa damdamin ni Nick. Seryoso ka ba talagang mahal mo ko, Nick? Mabilis na umayos ng higa si Nick na tumagilid ng paharap kay Krisa. Nakatihaya ito kanina, paharap sa kisame. Biglang sumeryosong kanyang muka. Hindi niya nagustuhan ang tanong ni Krisa na parang hanggang sa mga sandaling iyon, ang buong akala ng dalagay pinaglalaroan niya pa rin ito. Oo naman, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin hanggang ngayon? Hindi naman sa hindi ako naniniwala, gusto ko lang kasing makasigurado. Anong ibig mo sabihin na makasigurado? Totohanan na ba ang relasyon natin? Sa tingin mo ba nagbibiroan lang tayo ngayon? Kung ganon, Nick, kailan mo ako pakakasalan? Mabilis nang napabangon si Nick sa naging katanungang yun ni Krisa. Baka sanggulat sa kanyang mga matang hindi pa rin inaalis sa mukha ng dalaga na natatawa na sa reaksyon nito. Bakit gulat na gulat ka? See, hindi ka pa handa. Kailangan mo akong ipakilala muna sa mga magulang mo bago tayo dumako doon, Chris. Si Krisa naman ang napabangon sa tinurang iyon ng binata. Ano? O bakit gulat na gulat ka rin? Huwag mo sabihing pakakasalan mo ko nang hindi mo ko pinapakilala sa kanila. Ayaw mo ko ipakilala sa mga magulang mo? Kilala ka naman na ni Papa.
Kilala niya ako bilang abogado niya, pero hindi niya ako kilalang boyfriend mo. Kailangan mo kong ipakilala sa kanya bilang future na magiging manugang nila, Chris. Lumabi na si Kriza doon. Naramdaman na naman ang sobrang excitement. Sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon, tila ba wala na siyang mahihiling na iba pa sa universe. Sige Nick, after ng opening ng music center ko, balikan natin ang usaping ito. Bilang tugon ng pagsang-ayon ay kinulong lang siyang muli ni Nick sa mga bisig. Sige, magsiset na rin ako ng family dinner natin with my mom, my dad and Nati.